Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon makikita po natin kung ano ang message po sa atin ng universe para sa araw na ito, December 31, ang huling araw sa taong 2023. Yan. So, kamusta po ang inyong mga puso, mga kapatid? Okay. New feelings. Understanding the patterns. Peace. Win at all costs. Head over heart. Truth. Discipline. Reflections. Okay, sa anim na cards pa lang po, no, na nakikita ko, no. So, new feelings, understanding yung pattern, peace, win at all costs, head over heart, and, ano ba to? Sorry, hindi ko makita. Anxiety and hopelessness. Nakikita ko po dito, no, na gusto po ng universe na magkaroon ka ng bagong perspective sa buhay. Ngayon naintindihan mo na yung understanding the patterns, no? Alam mo na daw po na kung ano yung mangyayari sa relasyon nyo o sa nangyari sa inyo, sa ex nyo, na ganito at ganito lang din naman ang mangyayari. The universe wants you to have peace of mind. Ipanalo mo daw po ang sarili mo for 2024. Win at all costs. Mas gamitin mo daw po ang utak kaysa sa puso para malabanan ang anxiety, depression mo, no? So, nasa sayo po ito kung gusto mo pong ma-stuck sa ganitong level. Okay. So, ang nakikita ko pong magiging title natin ay for 2024. Wait po. Iwan muna siya at ang alaala niya at ang alaala nyo at trauma sa 2023. So, gusto po ng Divine Universe na magkaroon ka po ng new feelings or bagong pagtanaw sa darating na bagong taon, kung alam mo naman na raw po ang pinapatunguhan, understanding patterns, kung pinapatunguhan nitong relasyon o naging relasyon nyo ay ganun at ganun lang daw, piliin mo daw ang peace, okay? Piliin mo na ang peace of mind kasi matagal ka na rin aligaga at matagal-tagal ka na rin na ganito ang sitwasyon mo. Ipanalo mo daw sa kahit anong paraan yung sarili mo this 2024. Sorry po, medyo At gamitin mo daw ang utak kaysa sa puso kasi yung utak mo gusto nang umalis pero yung puso mo po ay gusto pang lumaban sa wala naman pong kapanapanalong laban. Tantanan mo na daw pong maging ganito for 2024. Okay? Tuloy po natin ang pagbasa sa iyong readings. Ayan. So, tigilan mo na raw po, iwanan mo na sa 2023, lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, lahat ng pangungulila, lahat ng pag-grief, no? Yung ano ba sa Tagalog ng grief? Pagluluksa para sa taong ito, no? Na hindi ka naman po na niya parte ng buhay niya. At gusto na lang po nitong, alam mo yun, masaktan ka, papalabas po siya na masaya siya, pinaparating niya po sa masaya siya, so be it. Huwag ka na raw po maapektuhan, ayan, huwag ka na raw po maging exhausted, huwag ka na raw po maging maapektuhan sa mga pinagagawa ng taong to, at pagod na pagod ka na daw po. Iwan mo na daw po yung pagkapagod mo sa 2023. Gusto po ng universe na mag-end na yung phase, no? Mag-end na yung phase po ng ganitong sitwasyon, ano?
sa buhay mo. I-give up mo na daw, okay? I-give up mo na daw itong taong to, mga alaala nyo, or yung hope mo na magbabago pa po itong taong to, no? Kasi, yung pinapa-end na po ng universe yung cycle na to, no? End of phase. Tapusin mo na daw po itong phase na to sa buhay mo. Okay? Kailangan po magkaroon ka na ng plano sa buhay mo, no? Sharp mind, mag-isip ka daw po ano ang magiging plano mo sa buhay mo for 2024. Kailangan po everything is about pag-iwan sa taong to sa 2023. Okay, ibahin mo na daw po ang perspective mo, no, for 2023. Kasi itong taong to ay hindi marunong mag-commit, lack of initiative, meaning walang effort din naman sa'yo. So, iniisip mo na ayaw mo mag-isa, pero sa totoo lang, sa ngayon po, yan na rin ang nangyayari, mag-isa ka rin po. With or without this person, ang feeling mo is mag-isa ka pa din. Alam po namin ng barahan ng universe na you will be frustrated a lot of times kahit na gawin mo na to, but you need to decide, no? Gawin mo ng desisyon kahit po alam mo na mahihirapan ka, mapoprustrate ka, masasaktan ka, pero ito po yung right thing to do. Okay, so habang siya ay nagsasaya sa mga makamundong bagay, yan, na hindi niya kayang mawala sa buhay niya, mga ganyan makamundong bagay, magbago, kung habang siya ay nalululun sa ganyan, ikaw naman daw po ay magkaroon ng fresh start, optimistic, maging fulfilled ka sa sarili mo. Kailangan mahalin mo ang sarili mo para ikaw mismo, pag pumasok sa isang relasyon, buong buo ka po ulit. Dahil ang taong to ay very disorganized, huwag ka daw po magpahila, iwanan mo siya for 2023. Kailangan mo daw po ng freedom, okay? And tama na daw po yung pagpapakatanga, pakawalan mo daw po yung sarili mo dito. You have to have a self-acceptance. Tanggapin mo po na hindi kayo nito para sa isa't isa. Tanggapin mo daw na ang taong ito ay toxic at hindi dapat isama sa bagong taon. Kailangan mo lang daw po, kapatid, ng willpower. Ayan, kailangan mo ng willpower, desire, at maging inspired ka sa lahat ng mga papasukin mo sa buhay. Ayan. Hiwalayan mo na, kahit ang ala-ala nyo na lang for 2023, iwanan mo na dyan kasi kailangan mong harapin ang 2024 ng matapang ka na daw po. Bukas, no, we'll see what's waiting for you for 2024, mga kapatid. So, iwanan mo na daw po dahil siya daw po ay tuloy na lalagapak sa mga ginagawa niya kamalian, sa ugali niya. Lahat po ng sinisi niya sa'yo, wag mo pong paniniwalaan. Lahat po ng sinisi niya sa'yo, wag po mo po ipasok sa dibdib mo, wag mo po ipasok sa pagkatao mo. Dahil alam mo po sa sarili mo, dapat ikaw mismo ang nakakakilala sa sarili mo. And then you will have, pagka dumating na po ang tamang panahon na nakamove on ka na, meron po talaga nag-aantay sa iyong magandang inner joy and happiness. Ayan, fulfillment. Ayan, a dream come true para sa iyo. Maiintindihan mo lang po ang lahat ng ito kapag nakapag-decision ka na sa sarili mo, nag-move on ka kahit masakit, naka-adjust ka, at nakayanan mo itong lagpasan. Then the blessings will arrive at dun mo po mararanasan. Kaya pala you have to reverse the failure, no? Kailangan po yung lahat ng failure ay baguhin mo for 2024, no? Yung sa 2023 po, iwanan mo lahat ng malas sa buhay mo. Iwanan mo po ang toxic na tao na to sa buhay mo. Kasi siya po ay mananatiling no motivation, paikot-ikot lang ang buhay. Ganyan lang po ang buhay sa kanya. Ayan, so ikaw po ay kailangan na magpursige, magkaroon ng bagong perspective at clear mind, para sa pagpasok nitong
bagong taon natin. Ano, iwanan mo na raw po, no? At wag ka rin pong, iwanan mo na rin po yung pagbibigay ng sobra for 2023 sa maling tao. Yan. Wala ka na pong pupuntahan kung hindi pa akyat na. Lahat na po ng saksak, sinaksak niya sa iyo. Lahat ng sakit, binigay na niya. So, wala ka na pong choice kung hindi ikaw ay mag-move on. Ayan, maganda po ang pasok sa iyo ng pera for 2024. Makikita po natin lahat ng for 2024, no? So, mga susunod na panahon, sa susunod na araw para po dito, ano, ito pong taong to ay manatiling tamad at umaasa for 2024, no? Iwanan mo na daw po itong taong to at bago po magtapos ang taon mamaya, ano, mag-reflect ka daw po sa naging buhay mo ng 2023 at maging happy ka po for 2024. Hindi po madaling iwanan to pero magdesisyon ka daw po na iwanan na to sa 2023. Leaving behind, walking away, yes. Iwanan mo na lahat sa 2023, magbagong buhay ka for 2024. Tingnan naman natin anong mararamdaman niya, no? Okay, wag ka daw pong mag self-pity, okay? Huwag ka daw po mag self-pity, no? Kung may makikita ka na naman na masaya sila sa picture, masaya sila mag-post, pakanta-kanta pa post-posting pa, wag daw po. At yung mga quotes na yan ng mga my love, may ganito, my babe, may ganyan, for my beautiful ganito, or my handsome ganito, please. No, hindi po sila, lahat po yan ay pakita, yes, pwedeng, pati sila ay nagpre-pretend na masaya sila, pero sa totoo lang po, ayan, kakalabas lang, no, na lahat yan ay gagawin niya para sa lahat ng taong gusto niyang pagselosin. This person is a self-centered person. Gusto niya lang ikaw saktan ng saktan. No, kaya siya maglalabas ng ganyan. Sudden shock, no, yan ang nangyayari sa kanila, no, panay away dito, away doon. Sige lang, mag-away lang kayo, no? At pag-awayan nyo lang tong kapatid ko na wala namang ginagawa sa inyo. Lack of commitment. So, sa relasyon nila, yung naging karelasyon mo po ay lack of commitment. Meaning, hindi niya rin po binubuhos sa taong ito lahat-lahat, no? Hindi niya po binibigay lahat-lahat sa taong ito. Ayan, so very impulsive decision. Hindi nag-iisip minsan tong taong to. Disconnected din naman po to sa relasyon niya ngayon. No? Meaning may iba pa rin po itong on the side. Ang gwapo mo, ha? Greedy. Ayan, no? Pang sariling rason bakit lahat nangyayari ito. Okay, may depression pa rin naman po ito na lalaking to. Or meaning, kahit pa paano po, ikaw ay naiisip niya pa din. Wala po siyang purpose sa buhay. Disappointed din siya sa takbo ng buhay niya. Okay? Feeling niya mas maayos siya nung nasa tabi mo siya. Ay, kasalanan mo yan. Satisfied siya sa buhay niya nung nandun siya sa'yo. Kaso po, ayan, mandami niyang na-miss na chance na kung nasa iyo siya, mas maayos siya. Ngayon, gulo-gulo buhay niya. Curious siya kung okay ka na ba, kung kamusta ka na ba. Pero hindi po siya makalapit sa inyo. May ibang makapalang mukha, babate, may ibang makapalang mukha talaga na magpapaano, pero yung iba sa inyo, hindi. Matigas ang ulo. Burnout and stress out din to sa mga nangyayari sa kanya. Pero masyadong mayabang, no? Na akala mo, okay lang siya. But no. Ayan, no? Conflict with the rivalry competition, meaning yung babae nito ngayon or lalaki nito ngayon ay iniisip ka, no? Na may communication pa kayo. Hindi to naniniwalang wala kayong communication kasi nakikita niya rin yung person o yung taong nakarelasyon niya ngayon ay iniisip ka pa din or may lungkot pa din na dinadala. Ang daming unresolved issues ng taong to. Huwag ka na sumama. Hayaan mo na siya. Ang daming, ayan,
meron siyang fear, sadness, and loneliness. So, pareho lang din naman kayo. Kaya lang yung sa'yo talaga is, alam mo na kung bakit ka nalulungkot, diba? Kailangan mo nang kalimutan ng mga bagay-bagay na to. Pero siya kasi, ayan, no? Hindi niya maintindihan bakit siya nalulungkot. Ang dami naman yung babae. May babae siya ngayon. Meron pa siya mga chat-chat. Oh, pero ikaw unti-unti, no? Pagtuunan mo ng pansin ang pagmo-move on mo. Hindi magiging madali, no? Pero kailangan mo magdesisyon mamayang gabi. Kailangan mo magdesisyon na tuluyan na itong pakawalan. At sa 2023, iwanan mo na po siya. Ang tigas din kasi ng ulo mo, kapatid. Okay? For some of you, ang tigas ng kahit alam na, gina-justify pa rin. Huwag mong i-justify. Okay? Huwag mong i-justify. Kasi hindi makakatawid ang swerte sa'yo. Itong taong to, ikaw pa talaga sinisi sa buhay. Ikaw pa rin lahat may kasalanan, no? Stress and burnout siya. Dalawa na po yung lumalabas na stress and burnout siya. Kung iniisip mo masaya siya, hindi. Kung iniisip mo victory siya, hindi. Fake lahat. But you have to have a decision daw po para sa sarili mo na manalo ka naman. Okay? May mangyayari pang ang gulo sa buhay niya. Hindi aayos ang buhay nito. But you try to celebrate tonight. Okay? You have to make a decision and you have to celebrate with your family, with your loved ones. Ayan. So, kailangan mo daw pong kalimutan, panandalian ang lungkot na iyong nararamdaman. Yan ang sabi. You have to be free and explore new things. And explore mo po yung buhay. No? Tantanan mo daw po yung kakaisip. Tantanan mo yung kakalungkot. Tantanan mo raw po yung pagiging tensyonado. Dahil sa taong to. Dahil tension ka every time maiisip mo to. Tension ka. Kaya iwanan mo daw po, may legal proceedings. Hindi ko alam, for some of you, may ibang gustong magpa-abogado. Not sure. Kunin mo raw po yung control sa buhay mo. Ibalik mo na ulit, kapatid, ang control sa buhay mo. Maging kalmado ka sa pagpasok ng 2024, kalimutan mo raw lahat ng nagbibigay sa iyo ng sakit. Iwanan mo daw yung nagbibigay sa iyo ng sakit. At lahat ng masakit, kalimutan mo na. Iwanan mo sa 2024. So, ayan, no? Law separation, iwanan mo na. Okay? You have to change for 2024 yung perspective mo sa buhay. Ang taong ito ay may mental disease. Lahat isisisi niya sa'yo. Lahat ikaw may kasalanan tapos siya ang biktima. Mahirap man daw pong gawin. Okay? Hindi daw po ganun kadali. There were times. There will be times, no? There will be times na most of the time maiisip mo to. Pero pag naisip mo daw po ito, sana po i-shift mo yung direction mo para dito. And lastly, you have to make a decision. Yun pa rin po ang pinapagawa sa'yo ng universe, no? Yung mag-decide ka. Kasi parang up to now, hindi ka pa rin po nagagawa ng desisyon. Parang gina-justify mo pa rin, ano? Pagka ganito po ng ganito yung ginawa mo, maiiwanan ka po talaga at magiging ganyan ka pa rin po sa 2024. May isasama mo pa rin po siya sa buhay mo for 2024 na ganyan, no? So, napakahirap pong isama sa 2024 yung ganitong kabigat na aura, ganito kabigat na damdamin at dinadala, yung excess baggage mo po, masasaktan ka lang dito sa taong to. Kailangan tonight, you have to decide, mga kapatid, to let go of this person, no? To let go of this person. Kasi, sa totoo lang,
mahihirapan ka po pag hindi mo to ginawa. Again and again, you have to make a decision. Iwanan mo na po siya, iwanan mo na po ang alaala nyo, iwanan mo na po ang trauma, iwanan mo na po ang sakit, ang pagiging depressed, ang lahat ng negative vibes for 2023. Iwanan mo po yan. Iwanan mo na po yan for 2023. At wag mo na pong balikan. Okay? Happy New Year po sa inyong lahat. At iwanan mo na po lahat, no? So, lahat, okay? Happy New Year, everyone, to my Lady Elena's family, my subscribers. I love you all. Alam niyo po na sobra kong kayong love, and I hope that this 2023 na celebration natin sa pagsalubong natin ng 2024 ay maging kasing saya, at kalimutan muna po natin yung ating mga problema at inyong mga dinadala for tonight. Let's all enjoy na hindi tayo, buhay pa rin tayo for 2024, okay? And may God bless you all. I will see you all tomorrow kung ano po ang naghihintay para sa 2024 sa inyo, okay? So, may God bless you all, and have a happy New Year. Bye!